Don't Break sa Dark Continent Part 37. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ika-37 kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa kaharian ng kadiliman dahil ang mga tauhan ng kataas-taasan ay merong masamang balita sa kanilang hari. At sabi nga ng mga ito sa hari ng kadiliman, "Mahal na hari, wala na po mga alipin natin sa norte. Pinatakas po sila ng isang tao." "Ano?" sagot ng hari. "Sinong pangas na taong gumawa niyan? Mga pagkain na nga lang sila. Gumagawa pa sila ng kalapastanganan sa ating mundo. Ang lakas naman ng loob ng taong yan." At hirit naman ng Reyna na mga pagkain natin gumagawa ng kalapastanganan. "Ano ba ang nangyayari, mahal kong asawa?" "Mukhang hindi nila kilala ang binabangga nila," sagot ng hari. At sabi naman ng Reyna na ang nais lang natin ay kainin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa natin sila nakakain. At diyan nga, habang nagagalit ang hari at ang Reyna, bigla nilang may humirit na isang nilalang at sabi niyan, "Nakilala ko ang tao nagpalaya sa mga alipin sa norte. At marami na akong nalalaman patungkol sa kanya at sa kanyang mga plano." Kaya dyan, biglang ngumiti ang hari at sabi niya, "Na kung ganun, Lieutenant Swamp, sabihin mo ang lahat ng iyong nalalaman." At si Swamp naman, bigla rin ngumiti dyan at sabi niyan, "Na bago ko sabihin ang lahat ng aking nalalaman, gusto ko muna ng karangalan." "Karangalan?" "Oo, mahal na hari. Bigyan mo muna ako ng karangalan." At dyan nga, biglang tumawa ang hari at sabi niya, "Na medyo tusok ang nilalang. Gusto ko ang mga tulad mo. Sige, sabihin mo. Ano ba ang gusto mo at ibibigay ko sa'yo?" "Isa lang naman ang nais ko, mahal na hari. Gusto kong tumaas ang aking ranggo at posisyon. Dahil sa tingin ko, hindi ako nababagi sa mga lieutenant. Dahil masyado akong malakas para sa posisyon na to. At sa katunayan nga, mukhang mas malakas pa ako sa anak ninyo na naglagay sa akin sa posisyon na to." At sagot nga ng hari, "Na ganun ba? Na sige, itataas ko ang ranggo mo bilang isang commander. Okay na ba sa iyon, Swamp?" Okay yan, mahal na hari. Kapitan nga lang sana okay na sa akin. Pero dahil commander ang binigay mo sa akin, tatanggapin ko na yan ng buong puso." Ika ni Swamp. "Na kung ganon, maaari mo na bang sabihin ang lahat ng iyong nalalaman?" Sagot ng hari. Kaya dyan, pinakayag ni Swamp ang lahat ng kanyang mga nakalap na impormasyon. "Na bago ko sabihin ang lahat, magbibigay muna ako ng isa pang masamang balita, mahal na hari." "Na ano naman yun? Sabihin mo na agad. Naalibadbaran na kasi ako." "Na ang lahat ng mga lieutenant na pinadala mo sa pugad ng mga Chimera
ay patay ng lahat. At ako lang ang bukod tanging nabuhay sa kanila. At diyan nga, lalong kumulo ang dugo ng hari at sabi niya na ang mga langgam talaga na yan, masyado na silang umaabuso. Mukhang kailangan na talaga silang patahimikin. Huwag ka munang magalit, mahal na hari. Hindi pa yan nakagalit-galit na malalaman mo. Dahil merong isang tao ang tumulong sa mga kimera para pabagsakin ang mga tauhan mo. Ano? Isang tao na naman? Galit na sagot ng hari. Hindi, isang tao lang ang tinutukoy ko. Dahil ang tao nagpalaya sa mga alipin sa norte ay siya ring taong tumulong sa mga Chimera Ants at ang mga langgam. At ang tao na yon ay nagsanib puwersa na ngayon para tapusin ang kasamaan mo, mahal na hari. Ano? Tatapusin nila ang kasamaan ko? Nababaliw na sila dahil ang kasamaan ko ay walang katapusan. Pero yun ang kanilang kadikain, ang magkaroon ng liwanag, ang ating madilim na mundo. Na kung gano'n nagpapatawa sila dahil kahit anong pilit nila, hindi nila mababago ang ating madilim na mundo. At hirit naman ni Swamp. Saka nga pala, mahal na hari, na maliban sa mga Chimera, mayroon na rin kaalyansang ibang mga halimaw ang tao na yon. Pero huwag kang magkalala dahil puro may hina naman sila, na kahit magtulong-tulong pa sila, tatapusin ko silang lahat. Pero medyo kakaiba ang tao na yun, mahal na hari, dahil personal ko siyang nakalaban. Bakit? Gaano ba siya kalakas? Sagot ng hari. Hindi ko masukat, ika ni Swamp. Dahil sa naging laban namin, alam kong nagtipigil pa siya at wala pa siyang ginagamit na lakas. At isa pa, napakalakas din ang kanyang pakiramdam. Dahil alam niya nagpanggap lang ako na nagpatalo sa kanya. At alam niya rin na nagmamasil lang ako sa kanilang mga pag-uusap. Kaya dyan, napatanong na ang hari at sabi niya, na sino ba kasi talaga ang tao na yan? At bakit ganun na lamang siya kakaiba? Siya rin kaya ang taong sinasabi ni Guren na nakipaglaro sa Ai at nabuhay mula sa kamatayan? At sagot naman ni Commander Swamp na hindi ko po alam kung siya ang tinutukoy ni Prinsipe Guren. Pero ayon sa mga narinig ko sa batang maingay ang bibig, tinalo rin doon ng taong yon ang hari ng mga Chimera at ang isang banta ng Dark Continent. Ano? Isang tao? Tinalo ang isang banta? Na sobrang interesante talaga ang taong yan. Gusto ko siyang makita at makilala. At sabi naman ni Swamp, at ang kuling impormasyon na ibabahagi ko sa inyo, mahal na hari. Ang taong yun ay tinatawag na Hunter. Hunter? Pero ano naman ang Hunter? Hindi ko rin po alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero yun ang tawag sa kanya, isang Hunter. At pinaniniwalaan din ng mga mababang uring kalimaw na kapanalig niya na siya na daw ang bagong sugo na magdadala ng kapayapaan sa Dark Continent. Kapayapaan? Matagal na yung inaasam ng mga mababang uring nilalang. Pero kaguluhan at kasamaan ang nananaig sa mundong ito. At hindi na yan mababago ng kahit sino man. Kaya ang Hunter na yan, umiwas-iwas lang siya sa landas ko dahil baka mangyari sa kanya ang nangyari sa nakaraang sugo. At habang nagsasalita nga ang hari, meron pang isang biglang kumiret at sabi niyan,
na hunter pala ang tawag sa isang tao na nakapasok sa ating mundo. Na kung ganon, assassin naman ang tawag sa isang tao na nangas din na pumasok dito. At ang nagsalita nga na yan ay walang iba kundi si Prinsipe Goro. At diyan niya sabi ng hari, "Nasaan ka ba nagpunta, Goro? At bigla ka nalang nawala. At anong assassin ang pinagsasabi mo?" "Assassin ang tawag sa taong nakalaban ko. At sa kanya ko yun mismo narinig na siya daw ay isang assassin." At sabi naman ng hari, "Na kung ganon, nasaan na ang assassin na yun? Bakit hindi mo siya dala-dala rito?" "Na hindi ko siya natalo aking ama. Dahil hindi rin basta-basta ang taong iyon." Na mukhang tama ang sinabi ni Prinsipe Guren sa kanyang mga pahayag noon na hindi basta-basta ang mga taong nakapasok sa ating mundo. At hirit naman ng Reyna na si Princess Zaren. "Nakita mo ba siya? Matagal-tagal nang nawawala ang kapatid mo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik." "Hindi ko po siya nakita, aking ina. Pero nakita ko yung taong nakalaban niya. At siya yung sinasabi kong assassin na nakalaban ko. Isa kang lapastangang anak. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot para huntingin ng mga tao? Di ba si Princess Zaren ang natasan para doon? Kaya gumagawa ka ng sarili mong desisyon. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Parehas lang tayong prinsipe. Magka-level lang tayo." "Tama na yan," ika ng hari. "Hindi niyo na yan dapat pag-awayan pa. Ang isipin niyo kung paano niyo mahuhuli ang dalawang taong lapastangan." At diyan nga, habang nagkakainitan sa kaharian, si Commander Swamp ay nagpaalam na sa hari at sabi niya na mauuna na nga daw siya at magre-report na lang muli pag meron na siyang mga bagong impormasyon patungkol sa mga tao. Pero habang papaalis pa nga lang siya, ay bigla siyang sinabihan ni Prince Ringo na, "Hindi ko gusto ang asal mo. Masyado kang sipsip sa aking ama. Mag-ingat ka. Baka mamatay ka." "Hindi ako takot sa'yo, Ringo." "Anong sabi mo? Wala kang respeto ah. Napasensya na. Uulitin ko na lang ang sinabi ko. Hindi ako takot sa'yo, Prinsipe Ringo. Kahit kaunting takot at kaba, wala akong nararamdaman sa inyo mga prinsipe." At dagdag niya pa, "At lagi mo itong tatandaan na hindi ikaw ang pinakamataas dito. Ang hari lang ang pinakamataas." "Alam ko yun," sagot ni Ringo. "Pero baka gusto mong tapusin kita dito ngayon." "Nasubukan mo. Lalabanan naman kita eh." Hanggang umirit na nga dyan ang hari at sabi niya, "Natama na yan, Ringo. Hindi kayo mag-away ni Swamp. Kakampi natin siya. Ang atupagin natin ngayon, ang hunter at assassin na yun." Hanggang umalis na nga dyan si Swamp at pagkatapos nga niyang umalis, ika naman ng Reyna na, "Hindi ko rin gusto ang pilantik ng dila ng nilalang na yun. Masyado siyang mayabang kung umasta, aking mahal." At sabi naman ni Ringo, "Tatama ka dyan, aking ina. Masyadong kambog ang nilalang na yan. At tatapusin ko na nga sana siya kanina kung hindi lang ako pinigilan ni ama." At ika na nga lang ng hari, "Napabayaan niyo na siya. Na napakagandang impormasyon naman ang binalita niya sa atin." At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa ating mga bida. At dyan nga, magsisimula na ang bakbakan ni Don Prix at ang pinuno ng mga alipin. Kaya ang kani-kanilang mga kapanalig nakatutok ng maigi sa kanilang magaganap na laban.
Sumugod na nga dyan si Koga ng sobrang bilis at si Don Trix naman nakatingin lang sa kanya. Hanggang ang pinuno ng mga alipin nagpakawala ng mapaminsalang atake kaya si Don tumalon agad dyan pero wasak nga ang tinamaan ni Koga. Sabay sugod ulit siya papalapit kay Don Trix at ang ating bida naman kinakalkula ang lakas ng pinuno ng mga alipin at umiiwas lang muna siya sa mga atakeng pinapakawalan na to. Pero ang pinunong Koga nga patuloy lang sa pag-atake at hinahabol nga niya si Don. Saan mo nito pumunta? At diyan nga sabi ng mga alipin na wala siyang magawa sa lakas ng ating pinuno. Nangangarap pa kayo siyang manalo. Imposible nga daw talaga na manalo ang isang tao sa isang halimaw. Pero hirit nga ni Kido na magantay lang kayo. Hindi pa pinapakita ni Don ang kanyang tunay na lakas. At dyan nga habang umiiwas si Don napansin ni Koga na walang ginagawa si Don Trix kundi umilag lamang. Kaya sabi niya na boring ang ganitong laban dahil wala kang ginawa kundi umiwas. Ang gusto ko pa namang laban ay sabayan. Kaya tanong ni Koga na hanggang kailan daw ba iiwas ang ating bida? At sagot nga ni Don Trix na ang totoo kasi hindi ka sa akin mananalo, na malaki na ang inunlad ng lakas ko simula ng pagpasok ko sa mundo ninyo. Kung ikaw sana ang unang nakalaban ko nung unang pagpasok ko dito, maaaring makasabay ka pa kahit papaano. Pero pagdating sa dulo, ikaw pa rin ang matatalo. At dyan nga nanggigil ang pinuno ng mga alipin at sabi niya na huwag nga daw siyang malitin ng ating bida. Sabay sugod siya ng sobrang lakas at nawasak nga ang tinamaan niyan. Pero sagot nga lang ni Don na hindi naman kita minamaliit. Sinasabi ko lang ang katotohanan na magkalayo ang agwat nating dalawa. Tumahimik ka na. Sabay sugod ulit si Koga kay Don Trix para umatake. Pero iniilagan nga lang ni Don ang mga banat ni Koga. At si Koga naman habang umaatake sabi niya na ang tagal nga daw ng ginugol niya para lang mapalakas ang kanyang sarili at wag daw magpakasigurado si Don dahil hindi niya pa nga daw nilalabas ang kanyang tunay na lakas. Kaya sagot ng ating bidang hunter na kung ganun, ilabas mo na ang tunay mong lakas para makita ko kung kaya mo bang manalo. Pero sagot naman ni Koga, lalo kasi na swerte na hindi ko ipapakita ang lakas ko sa isang taong tulad mo na galing sa mahinang mundo. Dahil ang lakas na ginugol ko ng mahabang panahon ay sa hari ko lang ilalabas. At sa isang iglap nga, isa pula agad dyan si Koga sa atake ng ating bida. At nung babawi pa nga siya, isapul-sapul na siya dyan ng sunod-sunod na combo. Hanggang pinatalsik na nga siya ni Don Trix ng sobrang lakas. Kaya dyan, gulat na gulat ang lahat ng mga alipin dahil talsik ang kanilang pinuno sa lakas ni Don Trix. At si Kido naman masaya dyan dahil mukhang si Don na nga daw ang mananalo sa laban. Hanggang bumangon na nga si Koga at nakatingin siya sa ating bidang hunter. At bulong nga niya sa kanyang isipan na kailan pa daw sumugod si Don Trix dahil sobrang bilis nga daw ng pangyayari. At hindi niya ito namalayan dahil naramdaman na nga lang daw niya na may tumama na sa kanya at dagdag niya pa na sino ba ang taong ito? Parang sobrang kakaiba siya.
Pero hindi ko kailangang mabahala sa isang tao. At sa isang kisap mata nga, sapul na naman si Koga dyan ng sobrang bilis. Kaya ang pinuno ng mga alipin medyo nagugulungan na dyan. Dahil bigla na nga lang daw may tumatama sa kanya. Pero hindi nga yan iniinda ni Koga. At sumugod na lang siyang muli sa ating bida. Pero bago pa nga siya makalapit, pinatalsik na siya ni Don Prix. Pero si Koga patuloy lang sa pagsugod. Kaya patuloy din siyang tumatalsik sa lakas ng ating bida. At nung nakita nga ni Don na parang walang planong tumigil sa pagsugod si Koga, kahit na patuloy itong tumatalsik. Kaya sa pagsugod niyan, pinuruan na siya ni Don Prix ng sunod-sunod na atake. Kaya bugbog sarado na dyan ang pinuno ng mga alipin. At habang binubugbog nga siya ni Don, bigla na lang may lumabas na malakas na aura. Kaya si Don Prix napatingin dyan. Dahil lang aura, si Koga ang pinagmumulan. Kaya sabi ni Don sa kanya, na yan na ba ang tunay mong lakas? May lakas ka naman pala kahit papaano. At sa lakas mong yan, maaaring mapatay mo ang mga lieutenant ng hari. Pero kung isang prinsipe at kataas-taasan ang makalaban mo, tiyak na masasawi ang iyong buhay. Pero sagot nga lang ni Koga, na ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ko pa naman nilalabas ang tunay kong lakas. Na di ba sinabi ko na sa'yo? Nasa hari ko lang yun gagamitin. At dyan na nga nagtapos ang part 37 ng video ito. At anti-anti na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!